Yung nasalita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila'y menor de edad nung naganap, pero sila'y 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila'y nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Ayan ho ang pag-uusapan natin ngayon mga kadit. Dito, ipinapaliwanag nga nitong si Pangilinan ang patungkol sa mga naging krimen ng mga minor de edad. Dito mga ka-update, nagde-debate ho sila ni Senator Robin patungkol nga dito sa magwad siblings. Ang tanong, Kiko Pangilinan, naaalala mo ba yan? Si Sophia Coquilla. Yoong may dalawang menor de edad na pinasukan ang bahay nitong si Sophia Coquilla na 19 years old. Ang balak daw ho nila magnakaw lang. Pero no choice sila. Nagising ho itong si Sophia. Alam niyo ho ang ginawa nila. Sinaksak ho ng 38 times itong biktima. Anong nangyari sa dalawang menor de edad? Hindi ho sila makukulong. Inilagay po sa DSWD. Ganyan po ang gustong batas netong mga dilawan. Tutol ho sila dito sa batas na gustong ipatupad ni Senator Robin Padilla na 10 taon pataas makukulong. Tutol ho itong mga to. Itong sila Pangilinan, Risa, at yung mga dilawan mga ka-update. Yan po talaga ang tutulungan. Ngayon, pilit ho nilang pinagdedebatehan itong magwad killings. Ito nga si Pangilinan. Ito naman. Itong si Sophia, ang naging biktima, bago lang po yan. 19 years old, dalawa ang gumawa ng krimen. Ano po nangyari? Wala. Makukulong lang yan after 18 years old na sila. Diba? Ganyan po, walang kakwenta-kwenta ang batas na gustong mangyari nitong si Pangilinan, si Hontivirus. Samantala, ang tao mga ka-update, pag nasa ganyang edad na 14, 15, 12, nakakabuntis na ho yan. Nabubuntis na ho yung mga yan. Alam naman po natin yan. May pag-iisip na ho ang mga yan. Ngayon, tutol ho sila dahil bata pa raw ang mga yan. Pero ang ginawa nila, katulad ng nangyari nga dito kay Sophia, mga ka-update. Kamusta naman ang pagdurusa ng pamilya nito? Kailangan pa nilang maghintay ng ilang taon para lang sa hustisya ng kanilang pamilya. Ang hustisya nasa mga kriminal. Antakin mo yun, maghihintay pa ng ilang taon para makulong. Ganyan ho ang ating batas. Sa Amerika, kahit ilang taon pa, 12 years old, 13, 14, pag nakadisgrasya ka, kulong ka. Yan po ang pinagkaiba sa bansa natin. Kaya tutol na tutol ho sila sa gusto ni Senator Robin. Tutol ho sila na 10 pataas pag nakagawa ka ng krimen, ikukulong. Dapat yan ang isa pa sa ating mabatas. Kasi mga ka-update, hindi na ho takot ang mga kabataan, ang mga menor de edad sa gulo. Alam nyo na, sa krimen. Hanggat hindi ho yan nagtatanda, hindi ho magbabago ang mga iyan. Totoo po yan mga ka-update. Diba? Kaya itong pinupunto nitong si Pangilinan mga ka-update, pointless. Walang kakwenta-kwenta. Hindi lang rin yan mga audit. Lumabas na rin po pala. Ito ngang, ayan po, basahin po natin sa taas.
presidential preference for the upcoming 2028. Siyempre mga kapatid, nangunguna pa rin itong ating VP Sara na merong 31.4%. Diba? Kasunod naman po si Mayor Lenny. Ayan po siya, si Lenny Robredo, 13.3%. Si Tulfo, mga kapatid, nakikasabayan din alam naman ho natin, malabo ho yan. 10.3. Kasunod po si Senator Bongo, Sen Aimee, Bam Aquino, Grace Po, Robin Padilla, at sino po yung pinakahuli? Ang pinakakulelat. Siyempre po, ang number 1, Hontiveros. Ayan, meron lamang 1.4%. Kaya mga update, pakinggan ho natin itong ang naging pagdedebate ni Senator Robin at netong si Kiko Pangilinan. Di ba? Pag-usapan ho natin yung mga katiwalian at kagaguhan, katarantaduhan ng mga batang kriminal. Pero naghihintay pa rin ng tamang edad para makulong, di ba? Nakakulong ngayon. Sa ating kasalukuyang batas po, ang mga 15 anyos pababa ay exempted sa kriminal na pananagutan at sasailalim sa mga intervention program ng pamahalaan. Samantalang may edad na higit sa 15 taon gulang, ngunit hindi lalampas ng 18 taong gulang, ay hindi rin pananagutin. Maliban na lamang kung siya ay kumilos ng may sapat na pag-unawa o discernment. Batid ko din po na naglabas na ang ating kataas-taasang hukuman ng mga panuntunan sa pagdetermina kung ang child in conflict with the law ay umakto ng may discernment. Ayon po sa Supreme Court, ang discernment ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata sa oras ng pagkakasala na maunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali. Kasama rin dito ang kakayahan ng minor de edad na malaman ang kahinatnan ng pagkakasala. Nakasaad din po sa Juvenile Justice and Welfare Act ang mga batang may edad higit sa 12 hanggang 15 taong gulang na mapatunayang nagsagawa ng mga seryosong paglabag sa batas ay ituturing lamang na neglected child at ipapasok sa pasilidad ng Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na Bahay Pag-asa. Ginoong Tagapangulo, saganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng hustisya sa ating lipunan. Batid ko po na iba't iba ang magiging reaksyon dito, subalit sa tingin ko ay kailangan na nating suriin ang pagbababa ng edad ng kriminal sa pananagutan hanggang 10 taong gulang po. Pagdating sa karumal-dumal na krimen. Inuulit ko po, kasi marami po akong... Ayan ho ang pinag-uusapan natin na dapat talagang maisabatas. Kasi nga mga update, ganyang edad, may utak na ho yan. Mantakin nyo, nakakabuntis na nga ho ang mga ganyang edad. Nakakagawa na ng karumal-dumal na krimen. Tapos yung biktimang nagdusa na walan ng buhay, wala na, hanggang doon na lang po sila. Pero itong mga taong ito, mantagin nyo, hihintayin pa nilang mag-18 para makuha lamang ang hustisya. Napaka walang kwenta netong batas na 18 above. Diba? Kaya mas maganda na hong maisabatas yang 10 edad 10 taon pataas magkaroon na po. Nabasa, marami pong nagsalita, marami pong nagkwento na lahat daw po ay in general gusto ko daw po makulong ng mga bata. Hindi po.
Alam niyo po mga kababayan, kung meron pong isang nakakaintindi patungkol sa criminal mind, wala na po sigurong gagaling pa sa akin dito dahil ex-convict ako eh. Hindi ko po yan pinagyayabang. Pero ito pong sinasabi ko ay karanasan ko. Hindi ko po ito nabasa sa libro, hindi ko po ito natutuhan sa teacher, hindi ko po ito na kausap lang ang isang tao o dalawang tao, tatlong tao. Ako po ay nakulong mismo sa populasyon ng bilangguan. Marami din pong nakulong dyan, pero hindi naman nakulong sa bilangguan talaga, nakasama ka sa populasyon. Ikaw mismo ang nandun, nakikita mo yung mga tao, 24 hours, 7 days a week, kasama mo ang mga bilanggo. Yan naman po ay kasabihan na dito sa atin. Experience is the best teacher. Yes, Mr. President, next to interpolate is Senator Francis Kiko Pangilinan, and move that he be recognized. The main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. Ginoong Pangulo, bago po umpisa si Senator Kiko, gusto ko lamang po siyang batiin at siya na po ang chairman ng Constitutional Amendments and Revision. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Magandang araw sa kanilang lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege? Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number 1. Number 2, hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala, ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong, ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon.
Sa pangalawang tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin nito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun. Public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong nyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam nyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam nyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal walang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag. Totoo naman ho ang pinapaliwanag ni Senator Robin. Kasi mga ka-update, ibang-iba na ho ang panahon ngayon. Sinabi nga nila, Torre, bumaba ang crime rate. Katotohanan ba yan? Tanong lang mga ka-update, totoo ba yan sinasabi niya? 5 minutes lang tatawag ka sa kapulisan, nandyan ba agad? Nandyan ba agad o wala? Wala. Alam naman po natin, puro kasinungalingan lang. Tapos ngayon, ipinipilit na nga ito ni Senator Robin na mas okay na yung 10 pataas ang edad, pwede kang managot. Lalo na kung mabigat ang kaso mo. Katulad ho ng, ayan po, murder. Malaking kaso po yan. Mabigat na kaso yan. Dapat, kung ganyan na naging kaso ng isang nasasakdan, kailangan ikulong yan. Para ganyang edad pa lang, alam na rin nila ang ginagawa nila at paniguradong matatakot ho sila. Hindi yung hihintayin mo pa mag-18. Di ba? Ano bang pinagkaiba nun? Ano bang pinagkaiba nun? Sa ilang taong paghihintay. Ikulong mo agad. Kasi ang sakit ho sa isang pamilya, sa nanay-tatay, mawalan ng anak. Masakit ho yan. Pero itong mga hayop na kriminal na mga yan, pinapakain pa yan sa DSWD. Pinapakain pa yan habang hawak nila. Samantala, yung kinuhaan nila ng buhay, wala na ho. Nagiging kwento na lang, alaala na lang. Yan po yung katotohanan dyan mga ka-update. Kaya sana mga ka-update, linawan din ho natin ang isipan natin sa ipinapahayag ni Senator Robin. Di ba? Kasi hindi po magaan ang mawalan ng isang anak. Hindi magaan mawalan ng isang kapatid. Hindi ho magaan. Diba? Napakasakit ho ng ganyan. Kaya tama ho itong ipinupush ni Senator Robin na sa ganyang edad, pag alam mong mabigat ang kaso, dapat litisin yan. Diba? Litisin. Kailangan magdusa, kailangan ng hustisya. Hindi yung pinapalamon nyo pa dyan, pinapalaki nyo yung mga bayag. Talagang tuwang-tuwa pa yung mga yan. Dalhin mo sa kulungan yan. Bubugbugin ng mga yan. Para magtanda sila. Yun ang maganda. Para magtanda yung mga utak kamuti ng mga yan. Di ba? At sa kasagutan, kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila'y gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, napakaganda po nung inyo pong katanungan.
Ang bata kasi, kahit sino, lalahatin ko na po, ano? Kasi ganito yan eh. Pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan. Sinabihan siya, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, ito ang pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa'yo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang, ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi nung bata, hahantingin ko kayo, sabi doon sa mga, papatayin ko kayo, sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung, grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po, 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun, dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing, ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan, ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil Paulit-ulit ka na lang dyan sa magwad killings. Paulit-ulit niya hong pinapaikot yung mga batang nalitis. Yan lang naman talaga ang nakalusot dyan sa batas niyong mga dilawan. Kasi itong mga dilawan hong mga yan, mga kabdit, ayaw ho nila na makulong ang mga minor de edad. Yan po ang pinakakatotohanan dyan. Ayaw ho nilang malitis yung mga 17 pababa. Nakita nyo po narinig po ba natin yung sinabi ni Senator Robin? 13 years old. Anong ginawa nila? Di ba? Tapos ano pang ginawa nila? Binidyo. Alam nyo na po yun. Napakasakit po niyan sa magulang, sa pamilya ng dalagita. Samantala, yung mga magkakaibigan, nag-i-enjoy. Nasa tamang pag-iisip na yan. Kiko, nasa tamang pag-iisip na ang mga yan. Pero wala. Tutol pa rin kayo magkalitisan pag mga nasa ganyang edad. Sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17. Sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad
Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na, dahil ginagamit at kinakasangkapan, at mabibiktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas? Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use, takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin. Doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yan. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na, from 18 to 15, dapat litisin bilang mga
nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than 1 year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin, narito si Senator Sherwin Gatchalian. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala, diretso sa kulungan, kahit 9 years old, at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. And Senator Win Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima.